Okay, sasagutin natin yung mga nababasa kong mga comments dun po sa ano nila about sa retirement. Ito i-specify po natin, ulitin po natin kasi ang dami pa rin nagtatanong regarding dito. Paano daw sir kapag wala pang 5 years? Paano ganito? Wala ka pang 16, nagkasakit ka ganyan. Ito po yan, ang RA 7641 or para po sa retirement pay sa mga private company, batas po kasi ito. Kung ano yung nasa loob ng batas na ito, iyon ang masusunod dapat. Kaya nga law Republic Act. Una, kailangan mo 60 to 65 years old ka para maka-avail ka po ng retirement pay. At saka dapat po 5 years ka in service. Kung wala kang 5 years nang tuloy-tuloy dyan sa agency mo at dumating ka ng 60, wala ka pong retirement pay kasi nasa batas. Ano po? Ngayon, kapag naman 5 years ka na, 18 years ka na, wala ka pang 60, wala pa rin pong retirement pay. Kasi po, ang retirement pay at the age of 60, that is optional, at 65 naman, that is, yun na po yung talagang kailangan na mandatory retirement, magpapail ka po para makabil ka ng retirement. Ano po? So, pag wala po doon, hindi po talaga pwede. Ngayon, ang issue ganito, paano sir pag hindi na umabot, paiba-iba ng agency, yun nga po ang sinasabi. Huwag tayong umasa sa ating retirement talaga kasi nga ang haba po niyan at the age of 60. Paano kung 40 ka pa lang ngayon? Di meron ka pang 20 years. Are you sure na talagang walang mangyayari sa 20 years na yan? Kaya nga ang para tayo maging handa, hindi man tayo dumating doon sa ating edad na 60 na tayo magre-retire o mawalan tayo ng trabaho, dapat po may ginagawa kang paraan. Ano yon? Paghahanda. Yan po, yan tayo nagkukulang eh. Kasi we are panicking na paano pag ganito, paano tama naman, naintindihan po natin yan. Pero may solusyon, di ba? Kasi problema yun eh. So pag may problema, may solusyon. Ano yung solusyon? Una, mag-ipon ka. Habang ka nagtatrabaho, mag-save ka. After mo mag-save, mag-invest ka. Wag lang puro save. Dahil ang pag-iipon na yan, hindi kikita ang pera mo, wala din yan. Kasi lalamunin po ng inflation yan. Ang inflation rate, dapat aware din po tayo dyan. Itatapik din natin yan kasi mahalaga po sa ating mga empleyado yan. Pangalawa, mag-invest ka. Siyempre, pag may ipon ka na, wag na talagang puro ipon at malaki-laki na, pwede mo nang i-invest doon sa hindi ka mai-scam ha. Aralin ninyo. Una, hard-earned money mo yan. Kung wala ka pang alam, hindi ka sure, wag mo muna, i-keep mo muna, i-save mo muna. Pag meron na, invest. Unti-unti, wag bigla sa iba-iba. Sabi nga ng iba, di ba? Kung meron kang isang tray ng itlog, wag mong ilagay lahat sa isang basket. Hiwa-hiwalay mo. Kasi pag inay na dumuga ng piso niyan, pisa lahat ng itlog mo. Ibig sabihin, kung may pera ka na amount mo, sabi mo, 10,000, 20,000, unti, yung 4,000 dito, yung iba dito, yung iba doon. May mangyari man sa kabila, meron pa. Be wise. Sabi nga, hindi man tayo matalino, pero be wise. Next, magnegosyo ka, mag-build up ka ng negosyo mo kahit maliit lang. Start small, think big. Walang imposible. Kasi ito yung nakikita kong palagi mga comment nila, kaya ito po, ginawa ko na ng mabilis. Tandaan, uulitin ko uli, ang RA 7641 or Republic 7641 para po yan sa retirement pay sa mga company na private, magmula po 11 pataas ang mga company, ang staff nila, meron. Tandaan po natin ha. Tapos at least 5 years in service ka ng tuloy-tuloy. Tapos 60 to 65 years old, pwede ka mag-file ng retirement pay mo. Natural, iba na, tatakot ako mawalan sir ng trabaho. Natural ka, magre-retire, mawawalan ka ng trabaho eh. Gusto mo lang ba habang buhay ka magtrabaho? Yan ang malaking iiwan kong tanong sa'yo. That is the big why na itatanong ko sa'yo. Gusto mo na lang ba na habang buhay kang magtrabaho? Alam kong hindi. Kaya nga mag-save, mag-invest, mag-create ka ng sarili mo negosyo. Kaya mo yan, huwag kang matatakot. Simulan mo. Kasi pag hindi mo na simulan, hala ka talaga mapapala kung anong mangyayari sa buhay mo. Kaya lagi mag-isip, magtanong, makinig, magbasa, at lagi kong sinasabi pakatandaan na lamang ang may alam.